Ang lamig ng hangin sa Los Angeles ay tila lalong nagpapalamig sa dibdib ni Henry. Nakaupo siya sa kanyang malinis at modernong sala. Ang bawat piraso ng muebles ay pinili ng may perpektong pagkakahanay. Sa harap niya, sa isang malaking flat screen TV, naglalaro ang mga larawan ng kanyang mga magulang. Nakangiti, masaya, at sa bawat ngiti na yon ay may kasamang tanong na hindi niya masagot. Papalapit na ang kanilang pagbisita, ang pinakahihintay nilang pagbisita mula nang ipanganak siya, at hindi pa rin niya na ipapakita ang isang bagay na lubos niyang inaasahan, isang babaeng makakasama niya sa buhay. Kailan mo ba balak ipakilala sa amin ang iyong nobya, anak? Tanong ng kanyang ina, ang boses nito na tila bumubulong mula sa screen, ngunit malinaw na tumatagos sa kanyang pandinig. Mayroon na po ako, ma. Sagot niya, ang boss niya ay bahagyang nanlalata. Si Katrina. Binigyan siya ng tingin ng kanyang ama, isang tingin na nagsasabing, sigurado ka ba? Oo naman pa. Pilit niyang ngiti. Maganda, mabait at mahal na mahal ko. Pero hindi niya mahal, hindi pa. Ang Katrina na tinutukoy niya ay si Katrina Reyes, ang kasambahay nila dito sa Amerika na nagtatrabaho para sa isang agency. Isang babaeng kinuha niya, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa desperasyon. Isang desperasyong dulot ng paulit-ulit na pressure mula sa kanyang mga magulang. Sa kabilang banda, si Katrina ay abala sa paghahanda ng mga gamit para sa kanyang susunod na kliyente. Ang maliit niyang apartment na puno ng mga larawan ng kanyang pamilya sa Pilipinas ay ang kanyang kaharian. Dito, nakikita niya ang mga mukha ng kanyang ama, ang kanyang ina, ang kanyang mga kapatid. Mga mukhang naghihintay ng tulong niya. Ang bawat dolyar na ipinapadala niya ay may kasamang dasal at pag-asa. Kailangan ko talaga ng pera para sa operasyon ni nanay. Bulong niya sa sarili habang isinasara ang isang maleta. Kailangan ko talaga. Kaya nang lumapit si Henry, ang amo niyang mukhang laging balisa at nag-alok ng isang kakaibang kasunduan, hindi niya agad naisip na tatanggapin niya. Pero ang pangako ng malaking halaga na higit pa sa ilang buwang sahod niya ay napakalaki para tanggihan. Katrina? Simula ni Henry. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa kanya. May hilingin sana ako sa'yo. Tumigil si Katrina sa paglalagay ng mga damit sa bag. Ano po yun, Sir Henry? Kailangan ko ng kasintahan para sa mga magulang ko. Darating sila sa susunod na linggo. Natahimik si Katrina. Ang mga salitang iyon ay tila galing sa isang pelikula. Kasintahan po, pero ako po ay kasambahay niyo. Alam ko. Nagmamadaling sagot ni Henry. Pero pwede mo bang gampanan ang papel na yun? Sige na, Katrina, malaki ang ibabayad ko sa'yo. Sobra-sobra para sa pamilya mo. Ang mga mata ni Katrina ay naglakbay patungo sa mga larawan sa pader. Ang operasyon ni nanay. Ang pangailangan ng kanyang mga anak. Gaano po kalaki? Sapat na para makapagpatayo ka ng bahay sa Pilipinas. Sapat na para hindi na sila mahirapan. Nalunok ni Katrina ang kanyang pag-aalinlangan. Sige po, gagawin ko. Nang araw na yun nagsimula ang pinaka-kakaibang paglalakbay ni Katrina, hindi bilang isang kasambahay kundi bilang nobya ni Henry. Ang unang pagtatagpo nila matapos ang kasunduan ay puno ng kaba at pag-aakma. Okay, so paano tayo mag-uusap? Tanong ni Henry, nakatingin sa kanyang cellphone. Siguro po, magkunwari tayong nagkakakilala pa lamang po tayo. O matagal na tayo? Suhestyon ni Katrina, ang kanyang boses ay banayad ngunit may halong pagtataka. Mas maganda kung matagal na para mas kapani-paniwala. Sige, simulan natin. Mahal ko? Ano sa tingin mo ang gusto nating gawin ngayong weekend? Tanong ni Henry. Pilit na ibinabagay ang tono ng boses niya
sa isang lalaking umiibig. Siguro, pwede nating bisitahin ang parke o kaya kumain sa labas. Sagot ni Katrina nakatingin sa malayo. Iniisip kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Oo, maganda yan. O kaya pwede nating iluto ang paborito mong pagkain, di ba? Sabi ni Henry. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ano ba ang paborito ko? Tanong ni Katrina. Napatawa siya ng bahagya. Adobo? Sigurado akong gusto mo ng adobo. Sabi ni Henry, tila nag-iisip ng malalim. Kasi mahilig ka sa lutong bahay, di ba? Oo. Mahinang sagot ni Katrina. Oo, mahilig nga ako. Nang dumating ng mga magulang ni Henry, sina Mr. at Mrs. Peterson, isang malaking bahay sa Beverly Hills ang naging entablado ng kanilang pagpapanggap. Ang bawat kilos, bawat salita ay pinag-iisipan. Henry, anak, ang ganda naman ng nobya mo. Bati ni Mrs. Peterson, niyakap si Katrina na tila matagal na nilang kilala. Katrina, tama ba? Ang ganda mo naman talaga. Halika, pumasok ka. Si Katrina, suot ang isang simpleng damit na pinahiram ni Henry, ay ngumiti. Salamat po, Mrs. Peterson. Mabait po kayong tao. Habang naghahapunan, ang mga tanong ay bumuhos. Si Henry ay matyagang sumasagot, habang si Katrina naman ay nagbibigay ng mga maikli ngunit tapat na tugon. Pinipigilan ng sarili na maging masyadong casual o masyadong mahiyain. So, Katrina, saan naman kayo nagkakilala ni Henry? Tanong ni Mr. Peterson. Matalim ang kanyang mga mata. Sa isang book club po, sagot ni Katrina. Napatingin kay Henry na tila humihingi ng tulong. Tama po si Katrina pa. Agad na sabi ni Henry. Nagkita kami sa isang book club. Pareho kaming mahilig sa mga lumang nobela at doon ko nakilala ang kabutihan at talino niya. Talaga ba? Nakangiling sabi ni Mrs. Peterson. At ano ang paborito mong libro, Katrina? Napalunok si Katrina. Mga libro po tungkol sa kasaysayan. Ah, ganun ba? Pareho kami ng anak ko. Tuwang-tuwang sabi ni Mrs. Peterson. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit sina Henry at Katrina. Hindi na lamang ito isang pagpapanggap. Sa mga tahimik na sandali, kapag wala ang mga magulang ni Henry, nagkakausap sila tungkol sa totoong buhay. Isang gabi, habang naglilinis si Katrina ng hapagkainan, nilapitan siya ni Henry. Okay ka lang ba? Tanong niya, ang kanyang boses ay malambot. Opo, Sir Henry, sagot ni Katrina. Ngunit alam niyang hindi lamang Sir Henry ang dapat niyang tawaging Henry. Salamat, sabi niya. Isang tunay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam mo, hindi ko akalain na magiging ganito ka komportable sa akin. Kailangan ko lang po na maging totoo kahit papaano, sagot ni Katrina. Para hindi po masyadong mahirap. Pero hindi naman mahirap, di ba? Bulong ni Henry. Lumapit pa siya. Sa totoo lang, masaya ako nakasama ka. Masaya? Tumawa si Katrina. Parang hindi po yan ang plano. Hindi ko rin alam kung ano ang plano, sabi ni Henry, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Alam mo, Katrina, hindi ko pa nasasabi sa kahit sino ito pero parang mahal na kita. Napahinto si Katrina sa kanyang ginagawa. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Sir Henry, hindi po... Alam ko ang sinabi natin, ang kasunduan pero hindi ko na napipigilan. Napatingin si Katrina kay Henry sa kanyang mga mata na puno ng katapatan. Ang mga salitang iyon ay tila bumubulong sa kanya, nagpaparamdam ng init na hindi niya inaasahan. Sir? Ang kanyang boses ay halos pabulong na. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko.
Huwag mo munang sabihin, sabi niya. Hinawakan ng kamay niya. Ang kanyang kamay ay mainit, makinis, hindi tulad ng mga kamay ng mga babaeng nakilala niya noon. Pero gusto ko lang na malaman mo. Baka sakaling totoo rin ang nararamdaman mo. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Ang kanyang puso ay naglalaro sa pagitan ng katotohanan at ng kanyang tungkulin sa pamilya. Sa susunod na linggo, nagkaroon ng malaking pagtitipon para sa kaarawan ng ama ni Henry. Maraming tao ang dumalo, mga kaibigan at mga kasamahan ng mga Peterson. Kailangan ni na Henry at Katrina na maging perpekto. Habang naglalakad sila sa hardin, hawak kamay, naramdaman ni Katrina ang pagmamahal ni Henry sa kanya, hindi lamang sa salita kundi sa bawat kilos. Sigurado ka ba dito, Henry? Tanong ni Katrina. Ang kanyang boses ay nanginginig. Oo, sagot ni Henry. Hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. Hindi ko na kaya pang magpanggap na wala kang halaga sa akin. Kahit na nagsimula ito sa kasinungalingan. Katrina, gusto ko talagang malaman mo na mahal kita. Totoo. Mahal na din kita, Henry. Bulong ni Katrina. Ang mga mata niya ay nabasa. Habang sila ay naglalakad, biglang dumating si Mrs. Peterson. Ang mukha nito ay may bahid ng pag-aalala. Henry, Katrina, may gusto lang akong itanong sa inyo. Ano po yun, Mama? Tanong ni Henry, pilit nang ngumiti. Narinig ko ang mga usapan nyo kanina tungkol sa pagpapanggap nyo. Nanigas si Katrina. Mama, hindi po yun totoo. Pilit na sagot ni Henry. Huwag mo nga akong lokohin, Henry. Nakita ko ang mga bank statement mo. Ang malaking halaga na ipinapadala mo sa agency ni Katrina. At ang mga larawan ng pamilya niya sa Pilipinas. Ang sabi mo, kasambahay lang siya. Ngayon, nobya mo na. Tumingin si Henry kay Katrina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangamba, ngunit mayroon ding pagmamahal. Tumingin si Katrina kay Henry. Ang kanyang puso ay nagluluksa sa pagtatapos ng kanilang kasunduan. Ngunit mas nangibabaw ang pagmamahal na nabuo sa gitna ng lahat ng to. Mama, simula ni Henry, huminga ng malalim. Tama po kayo. Nagsimula ito sa isang kasinungalingan pero hindi na ito kasinungalingan ngayon. Mahal ko na po si Katrina. Higit pa sa inaakala ko. At ako rin po, dagdag ni Katrina. Ang kanyang boses ay matatag. Nagsimula po ang lahat ng ito nang dahil sa pangangailangan ko pero ngayon, mahal ko na rin po si Henry. Higit pa po sa inaakala ko. Nagkaroon ng katahimikan. Tanging ang tunog ng mga kuliglig sa labas ang maririnig. Tinitigan ni Mrs. Peterson ang dalawa. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid. Makikita ang pag-aalinlangan. Ngunit makikita rin ang pagtanggap. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Sabi ni Mrs. Peterson, ang kanyang boses ay tila nagbago. Pero kung saan ka masaya anak, doon ako. At kung mahal mo siya at mahal ka niya, yan ang pinakamahalaga. Lumapit si Mrs. Peterson kay Katrina, hinawakan ang kanyang mga kamay. Katrina, salamat sa pagmamahal mo sa anak ko. At salamat sa pagtanggap mo sa kanya. Sa kabila ng lahat. Niyakap ni Katrina si Mrs. Peterson. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Salamat po, Mama. Sabi ni Katrina. Lumapit din si Mr. Peterson. Binati sila ng isang mahigpit na yakap. Mahalaga ang pamilya. At kung masaya kayo, yun ang pinakamahalaga. Sa huli, ang kasinungalingan ay naging katotohanan. Ang kasunduan ay naging pagmamahalan. Ang pagpapanggap ay naging tunay na pag-ibig. Bumalik si Katrina sa Pilipinas, hindi na bilang isang kasambahay, kundi bilang ang hinaharap na asawa ni Henry. Ang kanyang pamilya ay masaya. Ang kanyang ina ay nakakatanggap ng pinakamahusay na pangangalaga.
At kayong mga nagbabasa, kung minsan, hindi natin alam kung saan darating ang pag-ibig. Minsan, ito ay dumarating sa pinaka hindi inaasahang paraan sa mga taong hindi natin inaasahan. Ang mahalaga ay ang buksan ng ating mga puso, maging matapat at sundan ang landas na nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan. Para kay Henry at Katrina, yun ang pinakamagandang inspirasyon na kanilang natagpuan. Ang pag-ibig na hindi pumipili ng lahi o ng estado ng buhay. Ang pag-ibig ay pumipili ng puso at ang kanilang mga puso sa kabila ng lahat ay nagtagpo. Ang saya, di ba? At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay natutunan nyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago ko pong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.